sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong Tagaraw ngang 2023 sa probinsya ng Layunian, isang kahon na may 10 taon ng alikabok ang nabuksan sa isang lumang bodega. Ang laman nito ay isang maliit na aparato na sumusukat ng temperatura at halumigmig, at isang bikis ng ngaliham na naninilaw na. At ang mga bagay na ito ang babago sa lahat at magbabaliktad sa sentensyang pakpatay na ipinataw sa isang lalaki 10 taon na ang nakalilipas. Ang kwento ay nagsimula 10 taon na ang nakaraan, noong Agosto 2013. Sa isang ubasan sa Bawang, Layunian, 3 araw bago ang anihan, natakpuang isang malamig na bangkay si Maria Reyes, 41 taong gulang. Ang kanyang asawang si Jose Cruz ay lumabas upang magdilik ng matakpuan niyang nakakandado mula sa loob ang pinto ng kanilang greenhouse na gawa sa plastik. Pilit niya itong sinira gamit ang isang itak. Sa ilalim ng mabaging ng ubas, nakahandusay ang kanyang asawa na walang saplot sa katawan. Ngunit napakapagtataka ngang itsurang ang lugar. Sa mamasa-masang lupa, wala man lang kahit isang bakas ang paa. Walang palatandaan ng paglalaban, at wala ring bakas na may sinumang pumasok mula sa labas. Sa halip, ang paligid ng bangkay ay malinis, na parabang may nakwalis gamit ang kamay. Ang madamit na hinubad sa kanya ay hindi matakpuan kahit saan sa loob ng greenhouse. Para itong isang silid na nakakandado mula sa loob. Ano nga ba ang nangyari sa loob nga nakasaradong greenhouse na iyon? Nagsimulan nang mag-imbestiga ang mga pulis. Ngunit kakatwa, napakalinis ng lugar. Walang mga fingerprint. Walang bakas, wala kahit ano. Maging ang isang bihasang investigador ay napailing na lamang sa perpektong ayos ng eksena. Pagkalipas ngang ilang araw, isang lumang diaket na pantrabaho ang natakpuan sa kanal sa likod ng greenhouse. At sa loob nito, natakpuan ang buhok at piraso ng damit ng biktima. Itinuroeng maebidensya ang may-ari ng diaket bilang salarin. Ngunit iginit ng may-ari na matagal na niyang ibinigay ang damit na iyon sa ibang tao, walang naniwala sa kanya. Sa huli, isang lalaki ang nahatulan bilang isang malupit na mamamatay tao na pumatay sa sarili niyang asawa. Sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. Dinuraan ng mga kapitbahay ang pader ng kanyang bahay. Maging ang kanyang kaisa-isang anak na babae ay tinalikuran siya, sa paniniwalang isa siyang mamamatay tao. Naniwalang, lahat na maayos nang nalutas ang kaso. Sa gayon, ang katotohanan ay tila tuluyan ng nalibing sa lupaeng ubasan. At 10 taon ang mabilis na lumipas. Ngunit, sa kabilaeng kalinisan ang lugar na iyon, may isang bagay silang napalampas. Ito ay isang napakalit na bakas na nakuha mula sa ilalim ng kukong biktima. Ang biktima, na inakalang walang nagawang paglaban, ay may isang bagay na mahigpit na hinawakan bago siya malagutan ng hininga. Ang maliit na pirasong iyon, na hindi pinansin ng sinuman 10 taon na ang nakalipas, ay nanatiling nakatago at nakaselyo sa bodega ng ebidensya ng estasyon ng pulis, at ngayon, handa ng magsalita. Noong Tagaraw 2023, isang anak na babae ang nag-ayos ng gagamit ng kanyang yumaong lola. Sa ilalim ng isang kahon, natuklasan niya ang isang bikis ng ngaliham na hindi niya binuksan sa loob ng 10 taon. At sa tabi nito, isang lumang passbook ang nagsimulang magbago nga lahat. Habang binubuklat ang passbook, biglang napatigil ang kamay ng anak. Doon, nakasulat ang daloy ngang pera na hindi inaasahan ng sinuman. Ang magulong oras na matagal, nang huminto ay muling nagsimulang umikot. Nung habing iyon sa loop ng nakakandado na greenhouse, tutunga bang ang mag-asawa lang ang naroon? Sino ang naklinis ng lugar ng walang iniwang bakas ng pa? At sa huli, sa ilalim ng kukong biktima na kanyang mahigpit na hinawakan, kaninong bakas ang naiwan? Madaling araw pa lang noong Agosto 2013 sa Bawang, at makapal pa ang dilim. Ang sinag ng araw ay bahagya palang sumisilip sa ibabaw ng bundok. Alas 5 ng umaga, 3 araw bago ang anihan ng ubas, bumangon si Jose Cruz tulad ng dati. Ang araw ng isang 46 taong gulang na magsasaka ay laging nagsisimula sa ganitong oras. Isinuot ni Jose ang kanyang lumang bota, kinuha ang pandilik at asarol, at lumabas sa bakuran. Ang hamog ngabi ay kumikinang na parang naperlas sa bawat tudling ng lupa. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa taniman, tinatapakan ang hamog. Ang ubasan na ito ay, ang buhay nina Jose at ng kanyang asawang si Maria Reyes. Ito ang kanilang itinayo mula sa kanilang pinagsamang pagod at pawis. Iniwan ni Maria ang buhay sa siyudad at lumipat dito, nagtrabaho sa bukit hanggang sa makapaltos ang kanyang makamay, matapos ang mahigit 10 taong pag-alaga, malapit na nilang anihin ang magahinok na ubas. Habang humuhuni, dumating si Jose sa harap ng ikatlong greenhouse. Ngunit bigla siyang napatigil.
Ang sliding door na datiya laging nakabukas ng bahagya ay mahigpit na nakakandado mula sa loob. Nagtatakang, hinila ni Jose ang hawakan ng pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Idinikit ni Jose ang kanyang mukha sa siwangeng pinto upang sumilip sa loob, ngunit wala siyang makita sa dilim. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ilang beses niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit walang sagot na nakmula sa loob. Nagmamadali si Jose na pumunta sa bodega upang kumuhang itak. Pagkatapos ay ipinasok niya ang dulong itak, sa trangka at buong lakas itong ipinihit. Matapos ang ilang sandali, nabunot ang trangka na may malakas na ingay. Nang itulak ni Jose ang pinto, isang mainit at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanyang mukha. Ang hangin sa loob ng greenhouse na nakulong buong gabi ay kakaibang mabigat at mamasa-masa. Naglakad si Jose papasok habang hinihintay na masanay ang kanyang nga mata sa dilim. Sa pagitan ng nakalaylay na baging ng ubas, may nakita siyang puting bagay na nakahandusay sa lupa. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Jose. Nang lumapit siya, tumambat sa kanyang mga mata ang asawang si Maria, nakahiga ng walang saplot sa katawan. Ang kanyang 41 taong gulang na asawa ay hindi gumagalaw, na para bang natutulog lang. Nabitawan ni Jose ang itak na hawak niya. Mahal! Mahal! Gumising ka! Anong nangyari? Sigaw ni Jose habang niyuyugyok ang mga balikat ng asawa. Ngunit ang katawan ni Maria ay nanigas na at malamig. Nanginginig ang mga kamay ni Jose. Halos nakayapak na tumakbo si Jose palabas ng greenhouse. Pagkatapos ay walang tigil niyang kinatok ang pinto ng kapitbahay upang humingi ng tulong. Dahil sa malakas na sigaw, lumabas si Mang Berto, ang barangay tanod, na nakapantulok pa. Mabilis na kumalat ang balita sa buong nayon. Di nagtagal, dumating din ang isang pulis na mabilis na nakpedal ng kanyang bisikleta. Dinala ni Jose si Mang Berto sa loob ng greenhouse. At nang makita ang tanawin, natigilan si Mang Berto. Bilang isang taong matagal nang naninirahan sa nayon, marami na siyang nakitang iba't ibang pangyayari, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siyang ganitong eksena. Ang pinakapagtataka ay ang sahik na lupa. Sa mamasa-masang lupa, wala man lang kahit isang bakas ng paa. Sa halip, ang paligid ng katawan ni Maria ay napakalinis na parabang sinadyang walisin. At ang madamit niya ay hindi matakpuan saan man sa loob ng greenhouse. Napalunok si Mang Berto at hindi na malayang napaatras. Pagkalipas halos isang oras, dumating si Kapitan Mateo Santos, isang investigador mula sa La Union Provincial Police Office. Si Kapitan Mateo ay isang bihasang investigador na halos 20 taon nang humahawak ng mamalalaking kaso. Ngunit kahit para sa kanya, bihira siyang makakita ng ganito kalinis na crime scene. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa loob ng greenhouse. Walang bakas eng paglalaban sa sahig. At wala ring palatandaan eng sinumang pumasok mula sa labas. Ang lugar ay sobrang linis, na parabang walang nangyari. Natigil ang tingin ni Kapitan Mateo sa isang sulok malapit sa pasukan ng greenhouse. May isang maliit na makina duwan na automatikong nagre-record ng temperatura at halumigmig. Ang ilaw nito ay kulay asul at ang mga numero sa screen ay mukhang normal. Kinuha ni Kapitan Mateo ang kanyang kwaderno at isinulat ang detalye. Sa labas ng greenhouse, nakaupo si Jose sa lupa, nakatakip ang mukha gamit ang dalawang kamay habang nanginginig ang mga balikat. Maingat siyang nilapitan ni Kapitan Mateo at tinanong niyang ilang bagay. Si Jose, na may namumutlang mukha, ay paulit-ulit lang na sinasabi ang parehong bagay. Lumabas po ako para magdilik. Nakakandado po ang pinto kaya sinira ko gamit ang itak. Tapos, ang asawa ko. Hindi na natapos ni Jose ang kanyang sasabihin at muling napahagulgol. Tahimik na tiningnan ni Kapitan Mateo ang maruruming kamay at nanginginig na balikat ni Jose. Ang bangkay ni Maria ay dinala sa National Bureau of Investigation para sa autopsya. Pakalipas ng ilang araw, lalong kumunot ang ni Kapitan Mateo sa resulta. Ang sanhing ng pagkamatay ay asphyxiation o pakasakal, ngunit walang malalaking pasa o sugat sa katawan na nagpapahiwatig ng matinding paglalaban. Ibig sabihin, hindi man lang siya nakapalag, gayunpaman, may isang bagay na nakuha. Isang napakaliit na piraso ang balat mula sa ilalim ng kanang kuko ni Maria. Maingat na isinulat ng doktor na nagsagawang autopsya sa kanyang ulat. Ang biktima ay biglaang sinakmal kaya hindi nakalaban, ngunit bago malagutan ng hininga, tila may isang bagay siyang mahigpit na hinawakan. Maingat na kinuhangang investigation team ang pirasong ang balat at isinelyo bilang ebidensya. Ngunit sa sandaling iyon, walang sinuman ang nakakalam kung gaano kabigat na katotohanan ang dalangang maliit na pirasong iyon. Samantala, ang sitwasyon na siya ay hinubaran at nawawala ang kanyang nga damit ay unti-unting nagtulak sa investigasyon sa isang partikular na direksyon.
nagsimulang pag-usapan, NGMAga investigador na posibleng ito ay away mag-asawa o isang krimen na may kinalaman sa selos. Bago pa man magsimula ang burol, isang kakaibang tsismis ang tahimik na kumalat sa nayon, matagal nang hindi maganda ang pagsasama ngang mag-asawang Jose at Maria. At nakakagulat, ang pinagmulan ng tsismis ay isang hindi inaasahang tao, ang nakababatang kapatid ni Maria, si Pedro Reyes, na dumating mula pa sa Maynila 3 araw bago ang insidente. Si Pedro ay nakasuot ng pangluksa at umiiyak ng mas malakas kaysa kaninuman. Nawa ang nataw sa itsura ni Pedro na umiiyak sa harap ng nakikiramay. Ngunit habang nagluluksa, palihim siyang lumalapit sa mga investigador at nagpaparinig na mga salita. Sinasabi niya na sinasaktan daw ng bayaw niyang si Jose ang kanyang ate kapag nalalasing. Pinunasan ni Pedro ang kanyang mamata at yumiling-iling. Hindi niyo alam kung gaano katagal naktiis ang ate ko. Hindi niyo po alam, sir, sabi ni Pedro sa isang basak na boses sa investigador. Tinitigan ni Kapitan Mateo ang mamasa-masang mata ni Pedro. Ang katotohanan ang asawa ang unang nakakita, ang sismis na hindi maganda ang kanilang pagsasama, at ang sitwasyong hubat ang biktima at nawawala ang mga damit. Ang tatlong bagay na ito ay nagsimulang bumuangang isang larawan sa isip ni Kapitan Mateo. Itinuring niyang pangunahing person of interest si Jose at nakpasya siyang imbestigahan muna ang kanyang makilos. Habang nagluluksa si Jose sa burol ng kanyang asawa, ang manapalasong ng investigasyon ay unti-unting tumututok sa kanya. At sa likod ng kanyang maluhang mata, tahimik na pinakmamasdan ni Pedro ang lahat ng nangyayari. 4 na araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Sa loob ng investigation room ng istasyon ng pulis sa La Union, mabigat ang hangin. Sa ilalim ngilawng fluorescent lamp, kaharap ni Kapitan Mateo si Jose. Paulit-ulit niyang tinanong ang ginawa ni Jose sa loob ng 3 oras noong madaling araw ngang insidente. Pareho lang ang kanyang sagot mula simula hanggang dulo. Mag-isa po akong nagpunta sa bukid para magdilik. Gaya pong ginagawa ko sa loob ng maraming taon, mahinang sagot ni Jose, habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang tuhod. Ang problema, wala ni isang taong makapagpapatunay sa kanyang sinabi. Ang pagtatrabaho sa bukid ng madaling araw ay matagal nang ginagawa ni Jose ng mag-isa, kaya imposibleng may makakita sa kanya. Pinukpok ni Kapitan Mateo ang mesa gamit ang dulo ng kanyang ballpen habang pinagmamasdan ang mukha ni Jose. Ang sitwasyong natuklasan ay tila akmang-akma sa teorya ng isang biglaang krimen na dulot ng away mag-asawa. Dagdag pa, ang kinaroroonan ng mga nawawalang damit ay nanatiling isang misteryo. Ang isip ni Kapitan Mateo ay lalong kumiling sa isang panig. Ngunit ang taong kumuha at naksunong ng gadamit na iyon ay iba. Ito ay si Pedro. Balikan natin ng kaunti ang oras. Noong madaling araw ng krimen, matapos isagawa ni Pedro ang kanyang plano, hindi siya nagmadali. Kumilos siya ng maingat upang palabasin na ang nangyari ay isang biglaang krimen ng selos na kagagawan ng kanyang bayaw. Kinuha ni Pedro ang gadamit ng kanyang kapatid, dinala sa isang tagong lugar, at palihim na sinunog. Kinuwenta niya na habang nawawala ang gadamit, mas isipin ng nga tao na may lihim na away ang mag-asawa. Lahat ay bahagi ngang kanyang plano mula pa sa simula. Bumalik tayo sa investigation room. Sa mga sandaling iyon, dumating si Mang Berto, ang barangay tanod, upang kausapin si Kapitan Mateo. Gusto niyang ikuwento ang isang kakaibang bagay na nakita niya noong gabi bago ang insidente. Galing po ako sa pangingisda nung gabing yon, at may nakita po akong kumikislap na ilaw ngang sasakyan malapit sa ikatlong greenhouse. Seryosong sabi ni Mang Berto habang sumasenyas. Hindi po taga dito yung sasakyan. Sigurado po akong tagalabas? Dagdag niya sa mahinang boses. Maikli itong isinulat ni Kapitan Mateo sa jilid ng kanyang kwaderno. Ngunit dahil nakatuon na ang kanyang isip kay Jose, binaliwala niya ito at inisip na baka dumadaan lang na sasakyan. May gusto pa sanang sabihin si Mang Berto, ngunit dahil sa malamig na reaksyon ng investigador, tumahimik na lang siya. Hindi pinansin ni Kapitan Mateo ang malungkot na paglabas ni Mang Berto sa silid. Samantala, isinasagawa na ni Pedro ang kanyang susunod na plano. Ilang araw ang lumipas. Sa isang madilim na gabi, palihim siyang pumasok sa bodega sa bahayang kanyang bayaw. Hinaluhok niya ang isang sulok at natakpuan ang isang lumang diaket na pantrabaho na matagal nang isinusuot ni Jose. Maingat na tumingin si Pedro sa paligid at may inilagay sa loop ng bulsangang diaket. Ilang hiblang ang buhok ng kanyang kapatid at isang piraso ng sinunok na damit. Binalot niya ang diaket at itinago sa ilalim ng kanyang damit bago umalis ng bodega. Pagkatapos, walang nakakalam, itinapon niya ito sa kanal sa likod ng greenhouse. Dinagtagal, habang nagahaluhog ang investigation team sa paligid ng greenhouse, natuklasan nila ang diaket sa kanal, ang buhok at piraso ng damit.
na natakpuan sa lupa ay eksaktong tumugma sa sitwasyon na nawawalang damit na biktimang kubat. Biglang nagbago ang tingin ni Kapitan Mateo. Ngayon, kumbinsido na ang team na si Jose ang tunay na salarin. Nang muling dalhin sa investigation room, nanlaki ang mga mata ni Jose nang makita ang diaket. Ito po yung damit na ibinigay ko sa bayaw ko ilang taon na ang nakalipas. Tanungin niyo po si Pedro, Sir, pasigaw na sabi ni Jose habang nakahawak sa mesa. Puno ang pagkadismaya ang kanyang muha. Agad na ipinatawag ni Kapitan Mateo si Pedro. Tiningnan ni Pedro ang diaket sa mesa at dahan-dahang umiling. Wala po akong natatanda ang damit na natanggap mula sa bayaw ko. Totoo po yan, Sir, kalmadong sagot ni Pedro. Sa harap ng mahinahong muha ni Pedro, nawalan ng bigat ang pagtanggi ni Jose. Dahil makasalungat ang kanilang napahayag, itinuring ni Kapitan Mateo ang sinabi ni Jose bilang isang desperadong palusot. Namutla ng husto ang mukha ni Jose. Samantala, ang data sa temperature and humidity recorder sa may pasukan ng greenhouse ay nanatiling buo. Binalewala ito ng investigation team nang walang anumang pagdududa. Ngunit iyon mismo ang bagay na pinakialaman ni Pedro. Matapos ang krimen, pinalitan niya ang petsa at oras ngang makina at in-adjust ito sa susunod na araw. Sa gayon, ang tunay na record ng araw ngang krimen ay natabunan at nakmukhang record ng sumunod na araw. Dahil mukhang normal ang mga numero sa screen, hindi na naisip ng mga investigador na surin pa ito ng mas malalim. Hindi doon nagtapos ang katusuhan ni Pedro. Pagkatapos ng krimen, agad siyang nakmaneho pabalik sa Maynila. Pagkatapos, na parabang walang nangyari, sumipot siya sa huling bahagi ng isang company party. Naroon din si Marco, isang kasamahan sa trabaho na baon sa utang. Tahimik na tinawag ni Pedro si Marco at binigyan ng isang makapal na sobre. Tulungan mo lang ako sa isang bagay. Isipin mo na lang na hindi mo napansin na umalis ako sandali, bulong ni Pedro habang inaakbayan si Marco. Nag-alinlangan si Marco habang tinitingnan ang sobre. Dahil sa patuloy na paniningil sa kanyang mapinagkakautangan, sa huli ay inilagay niya ang sobre sa kanyang bulsa at tumango. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang tila perpektong alibi. Ang matestimonya ng kanyang kasamahan na nagsasabing na sa Maynila siya, kasama pa ang toll receipt sa expressway, ay nagpalakas sa kanyang alibi kaya hindi man lang siya pinahinalaan. Sa huli, si Jose ay pinosasan, pinaratangan bilang isang malupit na asawang pumatay sa kanyang misis. Habang isinasakay siya sa sasakayan ng pulis, tinuturo siya ng kapitbahay. Ang ilan ay dumura pa sa pader ng kanyang bahay bago tumalikod. Habang pinagmamasdan ang eksena, ang kanyang 16 taong gulang na anak na si Ana Cruz ay natigilan at hindi makapagsalita. Matapos dalhin ang kanyang ama, si Ana ay ipinakatiwala sa makamag-anak sa panig ng kanyang ina. Ngunit ang makamag-anak na iyon ay malapit kay Pedro. Habang nasa kulungan si Jose at sumisigaw ang kanyang kawalang kasalanan, si Pedro ay kalmadong naktungo sa bukit ang kanyang bayaw. Dahil sa nangyari sa bayaw ko, ako na muna ang mag-asikaso ang ubasan na ito. Hindi naman pwedeng pabayaan ang bukit na pinahirapan ng ate ko habang buhay, sabi ni Pedro sa mataganayon na may malungkot na buntong hininga. Pagkatapos ay natural niyang kinuha ang masusingang ubasan at bodega. Ang pinikeng eksena, ang itinanim na diaket, at ang record na may maling petsa, ang tatlong ito ay handa ng lamunin ang 10 taon ng buhay ng isang tao. Noong taglamig na iyon, sa unang paglilitis kay Jose, malamig na parang yelo ang hangin sa loob ng korte. Sa ilalim ng mataas na kisame, nakaupo si Jose na nakasuot ng uniporme ng bilanggo, namumutla. Ang paglilitis ay yumikot lamang sa circumstantial evidence. Ang lumang diaket mula sa kanal, ang kawalan ng alibi noong madaling araw, at ang mga nawawalang damit. Pinagsama-samangang piskal ang lahat ng ito at hiniling ang habambuhay na pagkakakulong para kay Jose. Sa buong paglilitis, nakataas ang ulo ni Jose at paulit-ulit na sinasabi, hindi ko pinatay ang asawa ko. Isinusumpa ko sa langit, hindi ko ginawa yon. Nagmamakawa si Jose sa hukom. Ngunit ang kanyang boses ay nawala lang sa hangin ng malawak na korte. Sa huli, isinasaalang-alangang hukom ang kakulangan ng matibay na ebidensya at hinatulan si Jose ang 15 taon. Pukpok. Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo sa korte. Napayuko si Jose na parang gumuho. Sa isang sulok, nakaupo si Pedro, pinupunasan ang kanyang mata gamit ang panyo. Sa panlabas, mukha siyang isang bayaw na nagdadalamhati sa kasalanan ng kanyang bayaw. Ngunit sa mismong sandaling binabasa ang hatol, bahagyang umangat ang gilit ng labi ni Pedro. Walang sinuman sa korte ang nakapansin sa mabilis na pagbabagong iyon ng kanyang ekspresyon. Hindi nagtagal matapos ang paglilitis, isang problema ang lumitaw, ang malaking halagang life insurance ni Maria.
Dahil nakakulong ang benepisyaryo na asawa niya, naging komplikado ang pamamahala sa pera. Tila naghihintay lang, agad na nagpresenta si Pedro bilang legal guardian ng kanyang pamangking si Ana. At sa ganoong paraan, natural niyang nakuha ang kontrol sa perang insurance. Ang totoo, may lihim si Pedro na matagal na niyang itinatago. Ang kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Nagtayo ng negosyo si Pedro sa Maynila, ngunit nalugi ito at nabaon siya sa malaking utang. Malaking bahagi ng utang na iyon ay mula sa kanyang ate, si Maria. Para kay Maria, walang hindi may bibigay para sa kanyang kaysa isang kapatid na lalaki. Mula sa pag-aaral hanggang sa puhunan sa negosyo, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Ngunit nang tuluyang bumagsak ang negosyo, dahan-dahang nagsimulang maningil si Maria. Sa tuwing makikita sila, maingat na ipinapaliwanag ni Maria ang kanyang sitwasyon. Pedro, gipit na rin ang ate mo. Pwede bang kahit paunti-unti, magbayad ka na? Pakiusap ni Maria habang hawak ang kamay ng kapatid. Para kay Pedro, ang masalitang iyon ay mabigat na pasanin na sumasakal sa kanyang dibdib. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ate, ang utang na iyon ay tahimik na naglaho na parang hindi umiral. Lihim na nakahinga ng maluwag si Pedro. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Pedro ang buhay sa Maynila at tuluyang nanirahan sa La Union. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang isang maimpluwensyang tao sa nayon, si Don Ricardo. Matagal nang makasama sa sugalan sina Don Ricardo at Pedro. Naging mas malapit sila habang makasamang inayos ang mga pautang sa kooperatiba at pagbilingang lupa. Sa mga kamay ni Pedro, kapansin-pansing lumago ang ubasan. Pinalawak niya ang bukit at nagtayo ng magabagong greenhouse, na hinangaan nga taga nayon. Sa kanilang paningin, si Pedro ay isang taong may dalawang mukha. Ang isa ay ang muhangang isang kaawa-awang bayaw na namatayan ng kapatid. Ang isa naman ay ang muhangang isang masipak na magsasaka na walang pagod na nagtatrabaho sa bukid. Samantala, sa loob ng kulungan, nagsulat si Jose ng napakaraming liham na humihingi ng hustisya. Nagpadala siya sa kanyang anak, sa mga kaibigan, at maging sa investigador na nagpakulong sa kanya. Ngunit wala kahit isang sagot siyang natanggap. Ang pinakahintay niya ay ang sagot mula sa kanyang kaisa-isang anak, si Ana. Ngunit tuluyan ng pinutol ni Ana ang ugnayan sa kanyang ama. Lumaki si Ana na napapalibutan ng mga kamag-anak sa panig ng kanyang ina. Paulit-ulit nilang sinasabi sa kanya, ang ama mo ang pumatay sa ina mo. Wala siyang karapatang tawaging ama. Bilang isang bata, naniwala siya sa mga salitang iyon. Ang maliham mula sa kanyang ama ay hindi niya binubuksan, bakus ay itinatambak lang sa isang kahon. Sa paglipas ng panahon, dumami ang naliham sa kahon na hindi nabubuksan. Samantala, si Kapitan Mateo, ang investigador na humawak sa kaso, ay laging may mabigat na dalahin sa kanyang puso. Ang mamata ni Jose na sumisiga ang kawalang kasalanan hanggang sa huli ay hindi mawala sa kanyang isipan. Alam niya, mula sa kanyang mahabang karanasan, na makaiba ang mga mata ng isang taong walang sala at ng isang tunay na may kasalanan. Bago siya magretiro, itinago niya ang filene kasong iyon sa isang malalim na drawer. Sa paglipas ng panahon, ang kaso ni Maria ay tuluyan ng kinilala bilang isang trahedyang gawa ng kanyang asawa. Ang kakaibang sasakyan na nakita ng tanod at ang maliit na recorder sa greenhouse ay unti-unting nabura sa alaala ng mga tao. Taon-taon, sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid, nagalay si Pedro ng isang malaking handaan para sa mga taga-nayon. Yumuyuko siya sa harap ng altar at pinupunasan ang kanyang ngaluha, na ikinahangang ang tao. Wala ng kapatid na kasing buti niya. Sobrang mahal niya ang ate niya, sabi ng isang matanda habang tumatango. Ang tiwalangang nayon kay Pedro ay lalong tumibay sa bawat taon. Itinulak pa siya ni Don Ricardo sa posisyon bilang direktor ng lokal na kooperatiba ng mamagsasaka. Hawak nila ang kahinaan ng isa't isa at sabay na namuno bilang nga makapangyarihang tao sa nayon. Samantala, si Marco, na nagbigay nga alibi, ay nanatili sa Maynila, tinatakbuhan pa rin ang kanyang nga utang. Sa tuwing nagigipit, humihingi siyang tulong kay Pedro. At si Pedro, bilang bayad sa kanyang pananahimik, ay nagbibigay ng pera. Sa gayon, ang kaso ay tila tuluyan ng naisara bilang isang perpektong krimen. Ang katotohanan ay nanatiling nakalibing sa lupang greenhouse sa loob ng 10 mahabang taon, tahimik na naghihintay sa isang taong huhukay dito. 10 taon ang lumipas. Ang tag-araw ang 2013 ay naging tag-araw ang 2023. Ang 16 taong gulang na dalagita, si Ana, ay isa ng 26 taong gulang na babae. Binurang ang panahon ang kabataan sa kanyang mukha at nagiwan ng isang malalim na anino. Nang taong iyon, pumanaw ang isa sa makamag-anak sa panig ng kanyang ina na nag-alaga sa kanya. Mabigat ang loob na pumunta si Ana sa bahay nito upang ayusin ang mga naiwang gamit.
Habang inaayos ang malumang damit at naninilaw na litrato, biglang napatigil ang kamay ni Ana. Sa ilalim ng isang kahon, natakpuan niya ang isang bikis na ngaliham na naninilaw na. Maingat niyang kinuha ito. Sa sobre, nakasulat ang kanyang pangalan, Ana Cruz, sa isang pamilyar na sulat kamay. Ito ang ngaliham na ipinadala ng kanyang ama, si Jose, mula sa bilangguan. Kumabog ng malakas ang puso ni Ana. Hindi niya alam kung bakit nakatago ang ngaliham sa kahon ng kanyang kamag-anak. Marahil ay itinago ito sa kanya nung bata pa siya. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Ana ang mga liham na hindi niya binuksan sa loob ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang makamay habang binubuksan ang sobre at binabasa ang bawat salita mula sa kanyang ama. Sa maliham, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama ang parehong kwento. Na ang lumang diaket na pantrabaho ay matagal na niyang ibinigay sa kanyang bayaw, si Pedro. At ang kanyang desperadong sigaw na nung araw ang insidente, ang temperature and humidity recorder sa greenhouse ay mayos na gumagana. Ang sulat kamay sa huling bahagi ng galiham ay nanginginig na, sumasalamin sa kanyang pakasira ang loob sa loob ng 10 taon. Tumulo ang mainit na luha mula sa mamata ni Ana. Bawat liham ay naktanim ng isang maliit na buto ng pagdududa sa kanyang puso. Talaga bang pinatay ni Papa si Mama? Ang tanong na hindi niya kailanman inisip sa loob ng 10 taon ay unang kumatok sa kanyang isipan. Ngunit ang 10 taon ng galit ay hindi basta-basta naglaho dahil lamang sa ilang liham. Pinigilan ni Ana ang naguguluhang damdamin at ipinagpatuloy ang pag-ayos. At may isa pa siyang natakpuan. Isang luma at gamit na passbook ng bangko sa pangalan ng kanyang ina, si Maria. Walang isip niyang binuklat ang passbook. Ngunit sa isang pahina, natigilan siya. Ilang buwan bago ang insidente, may malalaking halaga na paulit-ulit na inilipat mula sa akon kanyang ina papunta sa kanyang tiyuhin, si Pedro. Hindi ito maliit na halaga. Puno ang pahinang malalaking transaksyon sa iba't ibang petsa. Ang mga piraso palaisipan sa isip ni Ana ay nagsimulang makabit-kabit. Ang tiyuhin na may malaking utang sa kanyang kapatid at hindi makabayad. Ngunit pagkatapos pumanaw ang kapatid, ang utang ay biglang naglaho. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Ana. Hawak ang passbook, nagtungo siya sa inabandonang bodega ng kanilang dating bukid. Ang bodega, na hindi nagalaw sa loob ng 10 taon, ay puno ng gift at alikabok. Tinakpan ni Ana ang kanyang ilong habang binubuksan ang nga maalikabok na kahon. Sa isang kahon, natakpuan niya ang lumang temperature and humidity recorder at isang tumpok ng nga resibo ng padala ng ubas. Ito mismo ang recorder na laging binabanggit ng kanyang ama sa maliham. Nanginginig ang kamay ni Ana habang binubuklat ang resibo. At muli siyang napatigil. Ang sulat kamay ng nakpadala sa resibo ay pamilyar. Tinitigan niya itong mabuti. Ang sulat kamay ay nakakakilabot na kapareho ng sulat kamay ng kanyang tiyuhin, si Pedro. Matagal na napaupo si Ana sa sahig ng bodega. Ang butong ng pagdududa na itinanim ang ngaliham ay ngayon, sa tulong ng passbook at mga resibo, ay lumago at naging isang matibay na paniniwala. Dala-dala ang mga liham, passbook, at resibo, hinanap ni Ana ang isang tao. Ang retiradong investigador na humawak sa kasong kanyang ama, si Kapitan Mateo. Pagkatapos ng masusing paghahanap, natakpuan niya si Kapitan Mateo, na ngayon ay isang matandang may puti ng buhok. Nang ilatag ni Ana ang mga dala niya sa lumang mesa, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Kapitan Mateo. Tila nabunutan siyang tinik sa dibdib sa loob ng 10 taon. Noong araw na yon, yung sinabi ngang tanot tungkol sa kakaibang sasakyan, binalewala ko yon. Matagal na akong binabagabak nun, sabi ni Kapitan Mateo sa nanginginig na boses habang kinukuha ang resibo. Baka sa kanyang nga mata, ang pagsisisi. Pumunta silang dalawa sa istasyon ng pulis at kumatok sa pinto and cold case unit, humihiling na muling buksan ang kaso. Ang humawak sa lumang kaso ay isang batang pulis, si Officer Benji Garcia. Maingat niyang sinuri ang bawat dokumentong dinala ni Ana. Partikular na napansin niya na ang oras ng padala sa resibo ay direktang sumasalungat sa alibi ni Pedro na nasa isang company outing daw siya sa Maynila. Dagdag pa, ang matransaksyon sa passbook na ina ay malinaw na nakatuturo sa isang motibo. Naging matalas ang tingin ni Officer Garcia. Ngunit may isang hadlang siyang kinaharap, hindi madaling baliktarin ang isang kasong may hatol na, lalo na kung walang matibay na bagong ebidensya. Samantala, mabilis na kumalat sa maliit na nayon ang balitang madalas na pumupunta si Ana sa lumang bodega. Ang balitang ito ay nakarating din sa pandinig ni Pedro. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nawala ang ngiti sa mukha ni Pedro. Nang gabing iyon, agad niyang pinuntahan si Don Richardo. Yung pamangkin ko. Pinakikialaman ang bodega. Hindi natin pwedeng hayaan to, sabi ni Pedro sa mahinang boses habang ibinababa ang kanyang baso.
Ibinaba rin ni Don Richardo ang kanyang baso at tumango. Nakasundo silang kailangan nilang patayin ang anumang apoy ngang muling pagbubukas ng investigasyon bago pa ito lumaki. Agad nilang tinawagan si Marco sa Maynila at mahigpit na pinagbilinan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. May isang pamangking may hawak na matibay na ebidensya, ang passbook. At may isang retiradong investigador na hindi binitiwan ang katotohanan sa lupeng 10 taon na matatak na nakatayo sa kanyang tabi. Ang magulong aso na 10 taong huminto ay muling nagsimulang umikot dahil sa isang anak na babay. Isang buwan na ang lumipas mula nang muling buksan ang investigasyon. Walang sinayang na oras si Officer Garcia. Agad niyang ipinadala ang sulat kamay sa resibo sa NBI para sa pagsusuri. Kasabay nito, sinundan niya ang daloyang pera mula sa passbook ng ina. Sa proseso, naging malinaw na malaki ang utang ni Pedro sa kanyang kapatid. Hindi na bago na ang isang taong baon sa utang ay makaroon ng masamang balak sa kanyang pinagkakautangan. Itino ni Officer Garcia ang kanyang atensyon sa company party sa Maynila kung saan daw naroon si Pedro nung araw ng krimen. Isa-isa niyang pinuntahan ang nakasamahang naroon at masusing tinanong tungkol sa mga butas sa kanilang testimonya 10 taon na ang nakalipas. Ang 10 taon ay maaring magpalabo ang alaala, ngunit maaari rin itong magbukas ang nga bibig na matagal nang nakatikom. Sa gitna nito, nagsimulang manghina si Marco, na baon pa rin sa utang. Sa harap ni Officer Garcia, nanginginig si Marco, hindi makatingin ng diretso. Ang totoo niyan, noong araw na yon, umalis po sandali si Pedro. At ako po yung. Habang pasimula pa lang magsalita si Marco, biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, bigla siyang namutla. Sa huli, nilunok niya ang kanyang sasabihin at nagmamadaling umalis. Pinanut siya ni Officer Garcia habang kinakagat ang kanyang labi. Samantala, naramdaman ni Pedro ang panganib at mabilis na kumilos. Ginamit niya ang yaman na naipon niya mula sa ubasan upang kumuhangang isang kilalang abogado. Pagkatapos, sinimulan niyang atakihin ang kanyang pamangkin, si Ana. Paralang insurance ang habol ng batang yan. Pagkatapos ng 10 taon, bigla siyang lilitaw para siraan ang tiyuhin niya. Sigaw ni Pedro sa harap ng gataganayon na parabang siya ang biktima. Ang kanyang pag-arte ay perpekto pa rin. Ilan sa mga taga-nayon ay nagsimulang magsalita laban kay Ana. Kumilos ding si Don Ricardo. Ginamit niya ang kanyang malakas na koneksyon sa mga maimpluwensyang tao sa nayon upang ikalat ang sismis na ang muling pag-imbestiga ay isang pang-aapi sa isang masipak at inosenteng magsasaka. Pinakilos pa niya ang board nenge kooperatiba upang gantalahin ang pag-akses sa karagdagang detalye ng mga transaksyon sa bank account nenge ina. Ngunit hindi sumuko si Officer Garcia. Kumuha siya ng isang search warrant at hinarap ang lahat ng hadlang. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang unang resulta mula sa NBI, ang sulat kamay sa resibo ay tugma sa sulat kamay ni Pedro. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa mamata ni Officer Garcia. Ngunit ang abogado ni Pedro ay hindi isang madaling kalaban. Ang sulat kamay sa resibo? Kahit sinong trabahador sa bukit ay pwedeng magsulat niyan. Hindi nyo pwedeng gamitin, yan para sabihing mamamatay tao. Ang isang tao, sabi, ne. Abogado ng may kumpiyansa. Alam ni Officer Garcia na ang sulat kamay lang ay hindi sapat para baliktarin ang isang hatol na 10 taon nang nakatayo. Ilang gabi siyang nagpuyat upang mahanap ng solusyon. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa na puno ng dokumento, tahimik siyang nilapitan ni Kapitan Mateo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kapitan Mateo na parabang may naalala. Yung mga ebidensya mula sa crime scene na isinilyo natin 10 taon na ang nakalipas. Nasa bodega pa rin ng istasyon yon. Agad na napatayo si Officer Garcia. Salop ngang hahon na iyon ay ang piraso ngang balat na nakuha mula sa ilalim ngang kukong biktima. 10 taon na ang nakalipas, dahil ipinagpalagay na ang asawa ang may gawa, hindi na ito sinuri ng husto at isinilyo na lang. Ngayon, sa tulong ng teknolohiyang wala pa nun, baka sakaling mabasa na ang katotohanan mula sa maliit na pirasong iyon. Agad na hiniling ni Officer Garcia sa NBI na surian muli ang ebidensya gamit ang pinakabagong DNA analysis technology. Hindi lang iyon. Ipinadala rin ni Officer Garcia ang temperature and humidity recorder sa Digital Forensics Unit ng NBI upang tingnan kung may bakas ng pagmamanipula sa petsa o oras. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa Digital Forensics Unit. Natuklasan na ang settings ng makina ay inatras ng isang araw mula sa petsa ng krimen. Hihit pa rito, may posibilidad na ang original na record bago ito patunggan ay nasa internal storage PNG device. Nang hinginig hanggang na galeri ni Officer Garcia.
Ang makinang natulok sa loob ng 10 taon ay handa ng iluwa ang katotohanan. Sama sandaling iyon, nakpasya si Marco na muling magtapat. Pagod na sa buhay na laging tinatakbuhan ang mautang, gusto na niyang aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit isang tauhan ni Don Ricardo ang nauna sa kanya. Sa isang mumurahing motel, inabutan siya ngang isang makapal na sobre, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa lahat. Manahimik ka lang. Tinapik ng lalaki ang balikat ni Marco. Tiningnan ni Marco ang sobreatang muka ni lalaki. At sa huli, muli siyang nanahimik at nagtago sa isang lugar sa Maynila. Nang mawala ang pangunahing saksi, ang investigasyon ay muling napunta sa bingit ng kabiguan. Labis na nag-alala sina Ana at Kapitan Mateo. Dalawa na lang ang natitirang pag-asa. Ang DNA mula sa kuko na maaring mabuhay muli pagkatapos ng 10 taon, at ang orihinal na record na natutulok sa loop ng makina. Nagpasya si Officer Garcia na ilagak ang lahat sa dalawang resultang iyon. Ngunit ang oras na kailangan para makuha ang mga resulta ay halos kasabay ng deadline para sa pagtanggap ng ebidensya sa korte. Ang investigation team ay nasa isang karera laban sa oras. Habang papalapit ang deadline, si Pedro ang lalong hindi mapakali. Ang dating kalmadong mukha ni Pedro ay nagpapakita na ngayon ng pagkabalisa. Lihim niyang pinuntahan si Marco na nagtatago sa Maynila. Sa isang tagong silid ng motel, nagharap sila. Isang beses na lang, tisin mo pa. Kapag nalakpasan natin to, ako na ang bahala sa lahat ng utang mo, bulong ni Pedro habang dahan-dahang itinutulak ang sobre palapit kay Marco. Nag-alangan si Marco. Nagtatalo ang kanyang budi at ang bigat ng kanyang nga utang. Sa huli, napayuko na lang siya. Ang perang iyon ay galing kay Don Ricardo. Samantala, sa tahimik na nayon, isa pang tao ang labis na nababagabag, si Mang Berto, ang tanot. Hindi niya makalimutan ang kakaibang sasakyan na nakita niya 10 taon na ang nakalipas. Ang alaala ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang isipang baka si Jose ay inosente ay huli nang dumating. Dahil hindi na makayanan ng kanyang konsensya, pinuntahan ni Mang Berto si Officer Garcia. Yung sasakyan na nakita ko nung gabing yon, handa na po akong magbigay ng tamang testimonya. Naalala ko pa po ang kulay at ilang bahagi ng plaka, sabi ni Mang Berto nang may determinasyon. Nanlaki ang mamata ni Officer Garcia. Ang formal na testimonya ng isang saksi ay malaking tulong sa naghihingalong kaso. Nagtakda silang petsa para sa formal na pagbibigay nga salaysay. Ngunit sa mismong madaling araw na iyon, naaksidente si Mang Berto sa isang kalsada sa labas ng nayon. Agad siyang isinugot sa ospital, ngunit hindi na siya makamalay. Di nagtagal. May ulat na natanggap na isang truck mula sa bukid ni Don Ricardo ang nakita malapit sa lugar ng aksidente. Agad na kumilos si Officer Garcia upang makuha ang black box at travel records ng truck. Nagmamadaling pumunta si Ana sa ospital at hindi mapakali sa labas ng ICU. Nang mawalan ng malay ang tanging saksi na makapagpapatunay sa katotohanan, halos gumuho ang mundo ni Ana. Nang payagan siyang pumasok, hinawakan niya ang kamay ni Mang Berto. Mang Berto, gumising po kayo. Ano na lang po ang gagawin ko kung pati kayo mawawala? Naiyak na sabi ni Ana. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang daliri ni Mang Berto. Gamit ang kanyang huling lakas, sinubukan niyang kumilos. Agad na inilagay ni Ana ang isang papel at ballpen sa kanyang kamay. Nanginginig na isinulat ni Mang Berto ang ilang numero sa papel ang bahagingang plaka ng sasakyan na nakita niya 10 taon na ang nakalipas. Matapos iyon, muli siyang nawalan ng lakas. Dala ang papel, agad na tumakbo si Ana kay Officer Garcia. Nang suriin ni Officer Garcia ang numero at modelo ng sasakyan, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Eksakto itong tukma sa sasakyang minamaneho ni Pedro sa Maynila 10 taon na ang nakalipas. Ang sasakyan ni Pedro, na sinasabing nasa isang party sa Maynila, ay nasa La Union pala nung oras na iyon. Sa unang pagkakataon, nakaroon ng malinaw na lamat ang perpektong alibi ni Pedro. Ilang araw ang lumipas, isa pang magandang balita ang dumating mula sa Digital Forensics Unit. Narecover nila ang orihinal na record mula sa internal storage nga recorder. Ang tunay na temperature curve sa arawng krimen ay malinaw na hindi tukma sa pinekeng oras. Naging malinaw na may isang taong nagmanipula sa makina. Dahil sa kagipitan, ginawa ni Pedro ang kanyang huling desperadong hakbang. Kasama si Don Ricardo, pinuntahan nila si Ana. Ana, kung iurong mo lang ang kaso ng tatay mo, ibibigay ko sa iyo ang kalahating ng bukit na ito. Ano sa tingin mo? Sabi ni Pedro na may malambing na ngiti habang inilalagay ang kamay sa balikat ni Ana. Ngunit bago pa sila dumating, pinindot na ni Ana ang record button ng kanyang cellphone sa bulsa. Nagpanggap siyang nag-iisip habang lihim na nire-record ang buong usapan.
Agad niyang ipinasa ang recording kay Officer Garcia. Ang kanilang desperasyon ay naging matibay na ebidensya laban sa kanila. Nakuha rin ni Officer Garcia ang travel record ng truck ni Don Ricardo na tugma sa oras at lugar ng aksidente ni Mang Berto. Ngayon, ang sulat kamay, plakang sasakyan, transaksyon sa bangko, manipulasyon sa recorder, at ang recording ng panunuhol, ay nakabit-kabit na. Ang bitak para kay Pedro ay unti-unting sumisikip. Isa na lang ang natitira. Ang resultang DNA test mula sa kuko, na siyang mag-alis sa 10 taong paratang sa kanyang ama. 3 araw bago ang deadline para sa pagtanggap ng ebidensya, dumating sa wakas ang sobre mula sa NBI. Hawak ni Officer Garcia ang sobre, matagal siyang huminga ng malalim. Sa araw na dumating ang sobre mula sa NBI, punong tensyon ang opisina. Hawak ni Officer Garcia ang sobre, ngunit hindi niya ito agad mabuksan. Ang 10 taon at ang buhay ng isang tao ay nakasalalay sa manipis na papel na ito. Sa tabi niya, sina Kapitan Mateo at Ana ay nagpipigil ngang hininga. Sa wakas, binuksan ni Officer Garcia ang sobre at dahan-dahang iniladlad ang resulta. Habang binabasa ito, bigla siyang natihilan. Ang maliit na piraso ang balat na nakuha mula sa ilalim ng kuko ni Maria 10 taon na ang nakalipas. Ang DNA nito ay perpektong tumukma sa kanyang kapatid, si Pedro. Matagal na hindi mayalis ni Officer Garcia ang kanyang nga mata sa resulta. Ang biktimang walang kalaban-laban ay may 1 beses na mahigpit na humawak bago malagutan ng hininga. At ang maliit na bakas na iyon, matapos ang 10 taon ng dilim, ay nagsalita ang katotohanan. Iyon lamang ang tanging nakaligtas sa napakalinis na crime scene. At sa wakas, nilinis nito ang pangalan ng isang taong unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Napaupo si Ana, nakatakip ang bibig gamit ang 2 kamay. Hinaplos ni Kapitan Mateo ang kanyang muka at huminga ng malalim. Tila nabunutan siya ang tinik na 10 taon niyang dinala. Pinagsama-sama ni Officer Garcia ang lahat, ang DNA mula sa kuko, ang sulat kamay, ang plakang ng sasakyan, ang orihinal na record ng makina, ang transaksyon sa bangko, at ang recording ng panunuhol. Ang manakalat na piraso ay bumuo na ngayon ng isang kumpletong larawan. Agad siyang kumuha ng arrest warrant para kay Pedro. Nang dumating ang pulis sa bukit, abala pa rin si Pedro sa pag-ayos ng ubas, suot ang maskara ng isang masipak na magsasaka. Habang hinahaplos niya, ang manamumulang ubas, isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang pulso. Hanggang sa huling sandali, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kasabay nito, sinalakay ngang ibang nga pulis ang opisina ni Don Ricardo. Natakbuhan doon ang mga ledger, mga talangang tawag, at mga dokumento ngang truk na nagpapatunay sa kanyang pakikilahok sa panunuhol sa saksi at sa aksidente. Dinakip din si Don Ricardo. Sa interrogation room, kampante pa rin si Pedro sa simula. Nagkataon lang na magkapareho ang sulat kamay namin. At yung sa sasakyan. Baka may pagkakamali lang po, sir, sabi niya habang nakakrus ang mga braso. Ngunit nang ilapak ni Officer Garcia ang resulta ng DNA test sa mesa, unti-unting gumuho ang kanyang depensa. Walang anumang palusot ang ubra sa harap ng papel na iyon. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga braso. Dagdag pa rito, si Marco, na nahuli sa Maynila, ay umamin na sa lahat. Inilahat niya ang buong katotohanan kung paano niya pineke ang alibi ni Pedro 10 taon na ang nakalipas dahil sa kanyang mautang. Ang huling panangga ni Pedro ay nawala na. Napayuko si Pedro, tinakpan ang kanyang mukha. At dito, isang katotohanan na matagal nang nakatago ang lumabas. Si Maria ang taong walang sawang tumulong sa pag-aral at pagnenegosyo ng kanyang kapatid. Mula pagkabata, ibinigay ni Maria ang lahat para sa kanyang kaysa-isang kapatid. Ngunit ang isinukli ni Pedro ay isang bundok ng utang. At nang magipit, pinili niyang patayin ang mismong taong tumulong sa kanya. Ang kanyang masamang plano ang patayin ang kapatid, hubaran ito para palabasing krimen ng selos, ipakulong ang bayaw, at angkinin ang bukit at insurance ay isa-isang nabunyag sa loob ng interrogation room. Ang pag-atras ng petsa sa recorder at ang pagtanim ng ebidensya sa dayaket, lahat ay gawa ni Pedro. Maging ang nga investigador ay hindi makapagsalita. Ang isiping pinatay niya ang sariling kapatid, ang taong nag-alaga sa kanya buong buhay, ay kinilabutan ang lahat. Si Don Ricardo naman ay kinasuhan sa pagtatago ng ebidensya at panunuhol sa saksi. Idinagdag pa ang pagiging utak sa likod ng aksidente ni Mang Berto, kaya sabay silang ikinulong. Nang gabing iyon, si Jose, na inosenteng nakulong sa loob ng 10 taon, ay sa wakas ay nakalaya. Sa desisyon ng korte na muling buksan ang kaso, ang matanda at payat na si Jose ay muling nakalanghap ngang hangin sa labas pagkatapos ng 10 taon. Sa labas ang gate ang bilangguan, isang tao ang nakaluhot. Ang kanyang anak na si Ana, na nagduda sa kanya sa loob ng 10 taon. Hawak niya ang maliham na hindi niya binuksan.
Papa, patawad po. Huli na po ako, sabi ni Ana habang nanginginig ang mangga balikat. Walang imik na lumapit si Jose sa kanyang anak. Hinawakan niya ang makamaingang nakaluhot na anak at dahan-dahang itinayo. Sa sandaling iyon, dumaan sa harap nila si Pedro na inililipat. Naktama ang kanilang nga mata ang inosenteng bayaw at ang salaring kapatid. Ang 10 taon ng kasinungalingan at 10 taon ng pagtataksil ay nagsalpukan sa isang tingin. Hindi nakatingin ng diretso si Pedro at unang yumuko. Si Kapitan Mateo, na hindi makalimutan ang nga mata ni Jose, ay hinawakan ang kanyang nga kamay sa labas ng gate. Walang siyang masabi kundi ang yumuko ng malalim. Nang walang nang matakbuhan, isinakay si Pedro sa sasakyan ng pulis. At doon, tuluyan na niyang hinubad ang maskara ng isang mapakmahal na kapatid na isinuot niya sa loob ng 10 taon. Sa araw ng pahatol kay Pedro, puno ng tao ang labas ng korte mula pa umaga. Dahil sa balitang malalaman na ang katotohanan sa likod ng kasong gumimbal sa buong nayon, marami ang dumalo. Kasabay nito, may isang malaking pagbabago sa batas. Inalis na ang statute of limitations para sa mga heinous crimes. Dahil dito, ang kasong muling nabuhay pagkatapos ang 10 taon ay maaring litisin ng walang hadlang. Kung hindi dahil sa batas na iyon, baka nalaman man ang katotohanan, hindi na sana mapaparusahan ang may sala. Sa korte, ibang-iba na ang mukha ni Pedro. Wala na ang maskarangang isang mapakmahal na kapatid o ang ngitingang isang masipak na magsasaka. Nakasuot ng uniforme ngang bilanggo, nakayuko siya. Isa-isang binasangang hukom ang mabibigat na kasalanan ni Pedro, ang planadong pakpatay, ang pagpaparatang sa inosenteng baya, at higit sa lahat, ang pagpatay sa sarili niyang kapatid na nagalaga sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na harapin ang hatol. Sa huli, hinatulan si Pedro ngang mabigat na parusa. Si Don Richardo, na napatunayang nakasala sa panunuhol at pag-ayos ng aksidente, ay sinentensyahan din ng pakabilanggo. Ang dalawang makapangyarihang tao na namuno sa nayon ay sabay na bumaksak sa isang korte. Ang mataong pumuno sa korte ay nangilabot. Hindi sila makapaniwala sa tunay na mukha ng taong pinaniniwalaan nilang isang kawaawang kapatid at mabuting kapitbahay. Ang ilan ay napayuko sa hiya, naalala ang mga araw na tinuro nila si Jose. Samantala, sa muling paglilitis, tuluyang napawalang sala si Jose. Sumunod ang bayad pinsala mula sa gobyerno para sa nawalang 10 taon, ngunit walang anumang halaga ang makapagbabalik sa panahong iyon. Ang unang pinuntahan ni Jose pakalabas ng kulungan ay ang puntot ng kanyang asawa. Napaupo siya sa harap nito at hinawakan ang lupa. Mahal, patawarin mo ako. Hindi kita na ipagtanggol. Ngayon lang ako nakarating, umiyak na sabi ni Jose. Sa tabi niya, binuklat ni Ana ang mga liham ng kanyang ama at binasa ito ng malakas sa harap ng puntot ng ina. Ang boses ng ama na 10 taong naging bilanggo, ay sa wakas ay nakarating sa kanyang ina. Isang himala, nakamalay si Mang Berto at, gamit ang isang tungkot, ay dumalaw din. Hawak ang kamay ni Jose. Tahimik siyang nakahinga ng maluwak dahil ang numerong isinulat niya ay naging malaking tulong sa paglutas ng katotohanan. Si Marco, na nakpeke ang alibi, ay pinagbayaran ang kanyang kasalanan. Pagkatapos nito, namuhay siya ng tahimik, malayo sa anumang uringang sugal, habang pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Kinuha ni Kapitan Mateo ang file ng kaso mula sa kanyang drawer at personal na ipinasok sa shredder. Habang pinakikinggan ang tunong ng papel na ginugutay-gutay, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Dahil sa kasong ito, pinangunahan ni Officer Benji Garcia ang pagbabago sa proseso ng muling pagsusuri ng ebidensya sa malumang kaso, upang ang ibang makatotohanan na nakalibing ay mahukay din balang araw. Itinatak niya ang aralang kasong ito sa kanyang puso, kahit gaano pa kaperpekto ang alibi, ang pinikang crime scene, ang binagong record, o ang binayarang pananahimik lahat ay natalong isang maliit na piraso ngang balat na naiwan ng biktima sa kanyang huling sandali. Habang muling namumula ang maubas sa bukit, isang mainit na sikat ng araw ang bumalot sa lugar. Ang aninongang isang ama na nakalaya mula sa kasinungalingan at ang isang anak na nahanap ang katotohanan ay makatabing nakatayo sa bukit na iyon. Nagpasya silang muling itayo ang ubasan na pinahirapan ng kanilang ina. Huli na. Ngunit ang mataganayon ay kusanglup na nilinis ang pader ng bahay ni Jose, nahihiya sa kanilang pagtalikod 10 taon na ang nakalipas. At sa puntot ni Maria, hindi naubusan ng puting bulaklak na iniwan ng taong hindi nakpakilala. Walang perpektong krimen. Ang katotohanan, gaano man katagal itong ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas. Ang pulang ubasan sa layunion, pagkatapos ng 10 taong pananahimik, ay tahimik na nagpapatunay sa katotohanang iyon.